Morning po sa lahat, Sir Ma'am. Ako po si Second Lieutenant Cherlyn C. Vidal, Infantry Philippine Army from San Miguel, Bulacan. Currently, Sir, Ma'am, naka-assign po ako dito sa 75th Infantry Marauder Battalion. Dito po sa 4th Infantry Diamond Division na ang location po ay Surigao del Sur. So, si Sherlyn kasi very challenging ang gusto niyang pasukan ng mundo. Pumasok na nga siya magsundalo, gusto pa niya maging infantry company commander, which challenge accepted sa kanya eh. So, pero ikwento mo naman yung buhay mo sa Luzon, buhay mo sa malapit sa kampo naming mga ranger. Yung buhay ko po nung mga bata pa kami hanggang sa lumaki po talaga ako dun sa San Miguel, Bulacan, malapit sa kampo ng mga ranger. Nung bata ako, naririnig ko na mga nagchachanting, yung mga sundalo. Ang nasa isip ko noon na gusto ko mag-teacher. Tapos pagdating ng high school, may nagsabi sa amin na parang ate ko, na sabi niya na mahirap daw mag-teacher. Kaya bigla akong napaisip na mag-shift to criminology. Mag-criminology nila ako pagdating ng college since yung ate ko ay police. Nung time na yun na nasa criminology ako, na-expose ako sa ROTC. Nag-advance sa ROTC ako hanggang sa nakapag-training ng RCT Arap din. And doon na sinasabi ng mga senior officers and senior NCO na pwede kaming mag-PIMA, pumasok sa Philippine Military Academy or sa Officer Candidate School. Sherlyn, magkwento ka nga muna ng criminology kasi may mga ilan na ako na-interview ng mga officers. Pero ano ba yung criminology ulit? I mean, maraming kumukuha pero for the benefit ng everyone. Ano yung mga pinapag-aralan nyo and ano yung similarity niya sa buhay mo dito? So sa criminology, sir, ito po yung course ko, Bachelor of Science in Criminology. Nakapokus siya sir dun sa Tri-Bureau ng DILG, which is the PNP, BJMP, and the BFP. So, ang nasa isip ko noon that time, hindi ko pa alam kung ano yung kukunin ko na saan bang branch, saang service. Mas natutunan ko yung na-expose ako doon sa ROTC na ano pala to, sa Army pala to naka-align pag nag-ROTC ka. So, that time, hanggang saan makarating ako ng 4th year college, hindi pa rin ako makapag-decide. And naalala ko yung nasabi sa akin ng mga senior namin na maganda na pumasok sa Army. May pinapakilala sila sa amin na mga bagong teniente din na naa-assign sa CDC. And pumupunta rin kami sa kampo sa Port Magsaysay. Ngayon, yung sa criminology na course, hindi rin ako masyadong nag-adjust nung nagpasok ako sa training sa OCS dahil during ROTC ay nahuhuna yung mga skills and knowledge namin kung ano yung mga disiplina during the training. And yung mga natutunan ko doon, ina-apply ko din sa school. Kung may mga natutunan man na mali o syempre yung tama natin yung ina-apply. Kwento mga ang buhay sa OCS naman at anong OCS? Kasi maraming araw-araw may nagtatanong, Sir, paano bang pumasok mag-officer, mag-EP? Araw-araw may nagtatanong sa ano ko. Ang Officer Candidate School naman, Sir, Ma'am, ay isang 1-year training course. Ang Philippine Military Academy naman ay isang 4-year course. Paglabas ng training sa OCS, ay isa ka ng tinatanggap na sundalo and officer ng Philippine Army. Ito ay nakapokus sa 1 year na more on military lang talaga. Puro military tinuturo. And yung mga requirement naman dyan sa OCS ay dapat meron kang 72 units or graduate ka ng isang bachelor course. Kumusta naman ang training for females ng OCS? Kasi medyo 1 year intense yan eh. Pero ano naman yung experiences mo sa training?
During the training naman sa OCS, hindi man ako masyadong nag-adjust dahil criminology yung course ko, meron pa rin namang mase-mase, di man mawawala yan, pagka mga physical exercises. And doon sa ROTC, since nag-training din naman ako at napasama din sa mga ROTC challenge na ginaganap doon sa Air Force sa Pampanga. So in short sa'yo, parang cool lang. Cool yung criminology, cool lang yung OCS. Parang ganun lang. Kayang-kaya. Kaya po. Kayang-kaya. Hindi, ano nga infantry ka nga for the information of everybody, ang infantry kasi yan yung foot soldiers ng army. And masabi mong majority ng army ay infantry. Foot soldier. So, actually, yan ang pinaka among the aposes ng ng army, yung infantry yung pinaka mamaya kukwento namin. Pero sige, tuloy lang, Sherlyn. So, dito ka na-assign? Yes, sir. Okay. So, dito po ako na-assign sa Surigao del Sur, San Miguel, Surigao del Sur. Pero, bagong teniente lang din po ako, sir. Na-assign po ako dito last June 4, 2025, sir. Sige, mga initial months mo. Kasi alam ko, cool ka rin dahil sige, initial months, experiences. Sa experiences ko po, sir, pagbaba ko ng Mindanao noong nasa Cagayan pa lang ako, sa division namin, nagtanong-tanong na po ako sa mga senior NCO, senior officers, kung may mga female officer ba na naglalakad o sumasabak sa gera. Nagsabi din naman po yung iba na madalang po. So, pagdating dito sa unit namin, sa Tactical Command Post, which is doon sa area ng Marihatag, nagsabi po ang aming former battalion commander na si Lieutenant Colonel John B. Molero na infantry daw po pala ako. So, therefore, kailangan ko pong maglakad. After po nun, kinabahan, hindi naman po mawawala yung kaba kasi hindi ko po naisip na mapapalakad po pala ako nung mga oras na yun. And that time, sir, is merong ongoing operation. Mm. So, nagtanong po ako kagad pagkatapos namin mag-usap-usap ng mga senior ko, ng aming former battalion commander, nagtanong po ako sa mga other NCO kung maglalakad po ba talaga yung mga female. Ang sabi naman po nila, wala pa pong naglalakad na female officer sa unit namin mula nung nabuo pa o yung organization po dito. So, nung time na yun, sir, June 4, 2025, di ko makalimutan ang time ng pag-report namin. Binripping po kami kagad ng former S3 namin. And after nun, kinabukasan, June 5, ay pinabili kami ng mga gamit na kulang. Pagdating ng June 6, eto na yung time ng jump off namin. So, hindi pa nagsisink in sa akin kung ano yung gagawin ko nung time na yun kasi, iba na yung sa school. Iba na yung time na nasa school, pwede kang mag-ingay habang nagte-training. Live na to. ito yung time na anytime pwede kang, pag nag-LD ka, nag-jump off ka, anytime pwede kang barilin o ma-ambush. Nakasakay kami sa KM. So, kahit pa paano, meron naman po ako na kabady na EW o enlisted war. Ganun ba? Realistically kasi, kayang-kaya talaga dahil nga mga NPA nga. Sa NPA, yan, napakadami ko na na-interview na babaeng NPA. And naglalakad sila, napapalaban sila. It's just a matter of kasi, siyempre ang army kasi pa lang we're trying to protect yung, siyempre kayo, na ang focus, masabi mong male-dominated siya dahil mas marami, pero siyempre kung gusto mo talaga, di ba? Kasi dami naman NPA na masona, di ba? Yes. O sige, tuloy natin. So, nung time na yun, sir, na nag-act kami ng bundok, is niisip ko kung anong mangyayari sa mga susunod na araw.
Hindi mawala sa isip ko yun. Tapos sa gabi, di rin makatulog. Konting kalos ko sa bukid. Is feeling ko may mga gagapang na sa amin. Totoo. Ganyan. Since unang araw ko pa lang doon sa may bundok. Pero hindi naman ako pinabayaan ng mga tropa. Ang alam ko naman na sa mga foot soldier o sa mga infantry is mga male talaga ang nandito. Madalang ang mga female. So, may requirement talaga siya na physical demand. May mga konting adjustment pa din. And also doon sa mga decision-making process, sa mga pagbibigay ko ng decision is kailangan ko pa rin mag-seek ng advices or recommendations sa mga senior NCO dahil sila yung mas nakakatagal na sa bukid. Sige, physical demands tayo. Kasi Surigao Sur, andito tayo Surigao Sur, Pagang. Ang Pagang kasi dito yung matatalas na rock formations kasi rito na takit sa combat boots yun. Puno na malalaki. Bundok na marami alimatik. At ulan na hindi mo alam, namatay na nga lang daw si Ernie Baron, hindi pa niya nalaman kung bakit umuulan ng hindi mo maintindihan ang Surigao del Sur. Pero physical demands muna ng pagiging infantry. So since female ako na platoon leader, female officer na platoon leader, ay meron pa ring adjustment sa paglalakad dahil mabibigat yung mga dala. Hindi iba naman talaga ang nature or yung build ng katawan ng mga kalalakihan. Pero ginaguide naman ako tapos tinutulungan din naman ako ng mga tropa. Bali, dati kong nahawakan ay scout platoon, kasama ko sila. And marami akong natutunan sa kanila. At scout platoon yan. So sa isang batalyon kasi, sa infantry batalyon ng Philippine Army, yan yung scout platoon yung pinaka-elite nila. Kasi yan yung strike force ng batalyon na controlled ng battalion commander. So para maging scout platoon leader ka, medyo yan. Hindi larong buko yan kung tutuusin. And yun nga, ano ba ngayon sa inyo? 7 days? Ration ba dala nyo? O 7 days. 7 days. 7 days kasi, hindi mo naman kasi pwedeng ipabuhat sa mga kasama mo yung rasyon mo. Yan yung infantry kasi, di ba? Bigas. Bigas. Ang pinakamagaan doon yung Cloud9. Pero yung bigas mabigat. Madala kang bala. Ganun ba? Yan yung infantry life. Yes, sir. Infantry life. Pero physical demands, yung decision making kasi siyempre bago ka, kasabay mo kasi mga veterano na yan. So paano yung exchange ng decision making process mo yung unang exposure mo na ganyan? So dun sa exposure ko sa decision making process, yung mga nagsisik talaga ako ng mga recommendation sa mga senior dahil kung titingnan mo sa mapa, iba yung nakikita mo lang sa mapa, iba yung nasa actual. May mga parte na hindi nakikita sa mapa, sa cellphone or dun sa mga ginagamit namin na iba talaga pagdating doon sa may ground. So mas kabisado na nila yung lakad, mas kabisado na nila yung daan, saan dito. So kung titingnan man, kung may mga alanganin man na dadaanan, syempre i-assess mo pa din yan. And bilang platoon leader, nasa akin yung responsibility and accountability once na may mangyari doon sa troops. Yung respeto nila sa'yo, anong na-feel mo? So sa respect, sir, is nag-adjust talaga ako kasi iniisip ko na male-dominated to, puro kalalakihan. Tapos ako bago and babae pa na. Babae pa na naglakad. So, yung mga tropa naman natin is may mga kailangan pa rin ako makisama sa kanila kasi sila na talaga yung magkakasama mula una pa lang. And nagpapatulong naman ako sa kanila kung may mga kailangan man ako. Ano ba? Pero ba't interesado ko mag-infantry? Matanong na. So, yung naging decision ko, sir, na mag-infantry is habang bago pa man mag-training or during interview,
may mga, sa OCS kasi, pwedeng pumasok yung mga dating enlisted personnel. That time, may nakausap ako na nag-a-apply din na dating enlisted officer, personnel and gusto mag-officer. Ang tinanong ko is, ano yung magandang apos since female naman siya? Ang nasabi niya sa akin ay infantry. So hanggang nag-training, hanggang sa pag-graduate o pagbibigay ng mga kung ano yung mga gusto naming infantry, maglalagay ka doon. Ang naisip ko is yung infantry talaga. Pagdating ng pagka-graduate, pagdating namin para sa mga briefing sa ASCOM, sa Tarlac, is nagulat sila kasi infantry yung pinili ko na Ilan kayo? 363, Hindi, sir. pero ilan kayo nag-infantry? Ako lang, sir. Na female? Oo, sir. Ngayon, sir, ako lang. Talaga? Yes. Ako lang po yung namili ng infantry. So, ang sabi ng humahawak sa amin, hinanapan niya ako ng kabady na mga infantry females din. So, sa class namin is 4 kami na infantry. So 4 din kayo nag-infantry Yes, pala? sir. Pero ang ano lang, sir, is nag-volunteer na mag-infantry. Ako lang daw, sir. Ano yun sa'yo? Sa challenge? O anong kwan mo? Kasi magkakaibang, kumbaga, trip sa buhay ba? Ayoko po kasi para sa akin, sir, is gusto ko pong nagkikipag-engage sa community, sa mga community, sa mga bata, sa mga matatanda. And kung mag-stick lang po ako, or kung mag-stick po ako sa admin, sir, is medyo magiging hindi po ako parang hindi, feeling ko po ay hindi po ako mag-grow. Pero mali naman din po yung naging perception ko that time. Kasi ngayon po is nandito na po ako sa headquarters ng unit namin and marami naman po ako natututunan. Iba rin kasi ang fulfillment ng infantry kasi hindi siya masyadong technical na kwan eh. Di ba? Unlike signal, QMS, ordnance, karamihan yan technical engineers. Ang infantry kasi more on leadership talaga kasi siya na paano magdala ng tao na maiuwi mo yung tao mo na maayos sa pamilya nila Sir. at ma-accomplish yung mission. Pero siyempre ang challenge talaga nandun na everything challenging walang mahirap na trabaho sa infantry dahil lakad, akyat ang bundok, assault sa kalaban. Pero pag mag-asawa ka, ano mangyari? Hindi ba matakot ka? Hindi naman, pero ano yan di ba, na very kasi siya trailblazing kasi yung ginagawa mo Anong fulfillment mo na, pumapasok ka sa mundo hindi, pumasok ka na, ipakita mo, yung left pocket ni Sherlyn, yan ang infantry, cross rifles. So, yan yung kanyang insignia, yan yung aming and proudly worn yan. Proudly worn by generations. Generations of warriors. And, yun nga, nakakatuwa na na may spirit ka na ganun na Di ba? Yes, sir. Dito kasi, hindi biro-biro tong area nyo Napakabigat nitong area nyo. In fact, nandito nga nangyari sa area nyo, nangyari ang worst ambush in history ng Philippine Army, Marihatag. 42 killed. And nandun yung history that lingers ba? Hindi ka ba doon? Challenge accepted ba? Challenge accepted po. Sige nga, ano yung mga, ngayon kasi nandito ka, platoon leader ka ng company, Alpha. ng Alpha. Alpang. Then, anong other job mo? So, ang primary ko po ngayon, sir, after na maging designation ko is Scout Platoon Leader is nalipat po ako ng platoon leader ng Alpha Company which is co-located dito sa batalyon namin. And at the same time, assistant S1 po ako, sir, assistant S3, and also training officer na din po. Dami naman. Puro assistant S1, assistant S3, And training officer, platoon leader pa. Paano mo ginajuggle yan? Marami-raming trabaho yan. Puro Yes, load and load sa tasking yan Yes. Kung minsan may mga time po talaga na
very busy dito sa unit namin is naisip ko na lang is yung time management na kung nakaya man ng iba, ay kaya ko din, sir. So, dito naman sa pagka-PL ko, sir, ng Alpha Company, yung ang aming company commander, sir, is nakikipag-engage sa mga stakeholder and sinasama din po ako para ma-expose, sir. Meron din po, sir, na nagpapatrol kami dito sa unit, may perimeter patrol, kasama ko po yung tropa ng Alpha Company. And may time din, sir, na pagka kailangan ng checkpoint is kasama din ako sa checkpoint. Nag-aakit din po kami sa mga patrol bases and FOD ng unit namin, sir. Hindi kasi ngayon, sa kaiikot ko ngayon sa mga battalions, a lot of what you do ngayon sa engagement, the stakeholders, ikwento mo ngayon in your terms ng generation mo, ano ba yung stakeholder engagement na ginagawa nyo? Sa stakeholder po is sinusustain namin is yung community support ng mga civilian. Katulong po namin yung mga stakeholders like sa mga governor, mayor sa pag-suppress ng mga confronted threat po natin dito sa area of operation ng unit natin. And binibigyan niya din ng kahalagahan yung peace and order, katulong yung mga kasundaluhan natin dito. Anong mga nagpan nyo? Anong mga challenges ng pakiki-engage sa stakeholders? Kasi dati nung panahon namin, CMO ang tawag namin diyan. CMO pa rin naman ngayon, pero ngayon kasi with the insurgency almost won. Much of it is sustaining the peace. And yung they have to engage with the LGUs, the other government agencies, even the private sector. Anong kwan nun? Anong challenges mo ngayon sa ganun na mundo? Nung first time ko na makipag-engage sa stakeholder, aminin ko na medyo nahirapan ako kasi mga Bisaya yung salita or mga Surigao nun. Laking Bulacan naman po ako. Which is, pag Bulacan niya is Tagalog, malalalim na Tagalog. Though ang akong mama, sir, is taga dito sa Mindanao, hindi naman kami masyadong naturuan ng mga dialekto noon, nung mga bata pa kami. So dito sa mga pag-engage naman sa mga stakeholder is, naintindihan naman nila na maraming mga sundalo na mga Tagalog talaga. Kasi mula Luzon na dedestina dito sa Mindanao or sa Visayas. Sa mga pag-engage sa mga stakeholder is nagtutulungan kami, nagkakaroon kami ng mga meetings kung paano ma-improve yung community natin. Pag kailangan ng mga security sa mga pagre-rescue during may mga disaster or mga bagyo, naka-ready na kami kaagad, sir. Yun, katulad ngayon, grabe yung bagyo rito, grabe yung flooding talaga dito. And you have to respond. Yung sa naman, staff work. Sige, for the benefit naman ng mga reservists na ano ba talaga nagre-reservist kami, pero ano ba trabaho ng staff? So, iniisa-isa ko kasi yan ngayon para for the education nating reservist. Ano ba ang pagiging S1 sa isang batalyon? So, sa naging assistant S1 po ako ngayon, sir, is dito po sa S1 or personnel officer is dito nakapokus sa mga tropa natin for their moral and welfare. Sa mga uwi, sa mga personal issues nila tungkol sa pamilya, sila din po ang nag-aasikaso. And also sa mga kung paano matutulungan natin yung mga tropa natin, sir. S3. Ano naman ang pagiging S3? Sa S3 naman, since assistant S3 ako and training officer is, ito yung sa mga tactical operation, mga groundworks, sa fieldworks, kung ano yung nangyayari, no? Na nagkakaroon ng operation, kung may makita man ng mga confronted threat dito sa area ng unit namin, sir. Sige, ano naman ang happiness ng army life? Kasi kayo ang pinakamalayo na sa totoo lang kinaikutan namin yung mga batalyon, pero 75th yung isa sa mga pinakamalayo from your headquarters sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. Kami po ang pinakamalayo, sir. Oo, talaga. And
Ang closest na Jollibee rito ay 1 hour. Hindi naman. Mga 45 minutes, di ba? Pero paloob kasi ito paloob ito. Tabi ito ng Diwata Mountains. Kabila niya, ano na to. Ito yung playground ng mga ano talaga, kalaban ever since. San Miguel. Nasa San Miguel, Surigao del Sur kami. Pero anong happiness ng Army life sa'yo? Sa akin is, yung happiness ng Army life is nasa sarili ko lang. Kung paano ko mapapasaya yung sarili ko is ina-enjoy ko na lang kung ano yung meron. Kasi ito na din yung pinili ko na path para sa career ko. And lagi kong iniisip na hindi man merong pagkakataon na hindi talaga maganda na mga sitwasyon na nangyayari dito sa Army. Pero ang iniisip ko na sa isip ko palagi is hindi lang sa akin umiikot ang mundo. May marami pang mas malala na problema. So, sa mga ganitong sitwasyon is, ina-enjoy ko na lang, sir, kung ano yung meron. And continuous learning pa rin ako hanggang ngayon. Taka-adjust ka na ba sa 3 times a year lang makauwi? Parang OCW kayo di ba? Okay lang naman. Yan yung big adjustment nyo di ba? Na, nyari, sanay ka sa nakikita yung magulang mo. Hindi na, di ba? Ano na yon? Okay sa'yo? Sa akin, wala naman pong problema kahit kung walang uwi kasi ito naman po yung pinili ko na landas . So, yung army lifestyle, ano ka na? Okay. Well-adjusted ka na. Yes. May Starlink naman, di ba? Makapanood ng YouTube. Yes. Sa mga batalyon kasi, buhay na buhay naman sila dahil may Starlink. Yun lang. Walang Lazada. Meron ba din? Wala. Meron din po, meron, di ba? Nakakarating din Lazada. Sir. TikTok shop. May mga TikTok shop. Happy. Okay. So, looking forward sa career mo, happy ka naman na you chose yung Army as a career? Yes, sir. Happy. Lalo na nung time na naglakad ako, nung naglakad kami, sir, is bumaba kami ng sitio para mag-resupply. Yung sitio na yun is meron namang patrol base. So, okay yung area na yun. Nag-antay lang kami ng resupply. Makikita mo yung isa sa naging observation ko din is yung community. May mga matatanda talaga, mga nanay, tatay, lolo, lola na hindi, medyo hesitant pa rin lumapit sa mga kasundaluhan. Pero nung time na yun is lumalapit sa amin yung mga bata, hiningitian lang namin, maglalaro na kami. Isa na rin yun sa fulfillment na eto pinapakita nito na may magandang relationship ang community at yung soldier natin. That time is mapansin mo na yung mga matatanda, once makita nila yung mga nila na nakikipaglaro yung mga anak nila, mga apo is mas nagiging komportable. May pagkakataon pa na nagsasabi sila ng issues and concern sa eskwelahan din nila. Nagsishare na din po sila. Ba't ka masaya na nakakalubi-lumong tao? Yun po yung ano ko talaga is makipag-engage sa community. So, yung personality ko po is matulungan yung mga nasa mga komunidad natin, lalong-lalo na yung nasa liblib na lugar. Hindi ko rin po akalain kasi nung bata ako, nanonood ako ng mga documentaries, lalo na kay Cara David na may mga sitio o mga area na hindi napupuntahan ng gobyerno. Hindi talaga mas nade-develop talaga, hindi po mawawala yan. Pero since naging sundalo po ako is, isa na po yan sa parte ng mga function or binibigay na opportunity ng government para makasalamuhan namin yung mga community na nahihirapan sa area and kami na po yung magbibigay ng support at ipaabot sa government po natin. New generation of soldiering yung sa'yo ngayon. And I hope yung each generation kasi may challenge Mainly yung before you kami, mainly sa war fighting kami noon Pero kayo ngayon talaga is really sustaining yung gains ng army na tuloy-tuloy na yung kapayapaan. And maganda kasi yung skill set nyo ngayon na mga new generation dahil puro laking Facebook, laking medyo sociable kayo ng mga bata ba? Kaya good. Thank you very much, Sherlyn. Yes, thank you, sir.